3 taon akong nagluluksa para sa aking guro. 7 araw na lang at maibabalik ko na ang aking tunay na pagkatao. Sa oras na iyon, sa pamamagitan ng aking walang katulad na kakayahan sa medisina, tiyak na mabibigyan ko ang aking asawa ng pinakamagandang buhay. Ako si Joyan Er, mula sa Zhou family ng Jiangcheng. Nagpapakumbaba sa inyo, Dr. Chu. Ang Zhou family ng Jiangcheng, ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. 3 taon akong nagtago dito sa North City. Tanging ang inyong pamilya ang may ganitong kapangyarihan para malaman ang aking lihim na pagkakakilanlan. Dr. Chu, mabigat ang sakit ng aking lolo. Naghanap kami ng maraming doktor, ngunit walang nakatulong. Walang katulad sa buong mundo. Sa mundong ito, kayo lamang ang makakapagligtas sa aking lolo. Dr. Chu, kung kayo lamang ipapayagang gamutin ang aking lolo, ang aming pamilya ay maghahandog ng 10 bilyong piso bilang bayad. Nakikiusap kaming lumabas kayo, Dr. Chu. Bago namatay ang aking guro, sinabi niya sa akin na hindi ako dapat mag-practice ng medisina sa loob ng 3 taon. Hindi pa tapos ang panahong iyon. Hindi ko kayo matutulungan. 10 bilyong piso. Hindi pa rin ba kayo papayag? Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Ang simpleng 10 bilyong pisong ito, paano nito masisira ang aking 3 taong pagluluksa sa huling sandali? Huwag nang magsalita tungkol sa iyong pera. Kahit ibigay mo pa sa akin ang buong Zhou family ng buong puso, hindi ko pa rin ito tatanggapin. Kung papayag lamang kayong iligtas ang aking lolo, ang buong Zhou family at ang 10 bilyong pisong bayad ay aming iaalay. Hindi ba't sinabi ko na kanina, kahit ibigay mo sa akin ang buong Zhou family? Bukod sa buong Zhou family na mapapasailalim sa pangalan ni Dr. Chu, ako, si Zuyan Er, ay handang magpakasal sa inyo. Magpakasal sa akin? Hindi. May asawa na ako. Si Dr. Chu ay isang taong may pambihirang kakayahan sa medisina. Kung papayag lamang kayong iligtas ang aking lolo, ako ay handang maging inyong malapit na kaibigan, kahit walang opisyal na katayuan. Malapit na babaeng kaibigan. Gusto mo pa ring maging walang pangalan? Oh, ako ay laging malinis at dalisay. Itinatangi ang sarili. Binibini. Binibini. Hindi sa ayaw kong tumulong, kundi mayroon akong huling habilin ng aking guro. Hindi pa umabot ang oras. Talagang hindi kita matutulungan. Paano ba talaga? Para mapakiusapan kitang tumulong. 7 araw pa mula ngayon, 3 taon na iyon. Pagdating ng panahon, tiyak na ililigtas ko ang lolo mo. Ayos yan. Pakiusap, Dr. Chu, tanggapin ninyo ang bayad sa paggamot. Hindi ko dapat tanggapin ang hindi ko pinaghirapan. Ang perang ito, kunin mo muna pabalik. Kapag naipagamot ko na ang lolo mo, saka ko na lang tatanggapin. Sige na nga. Dr. Chu, ang lahat ng sinabi ni Yan Er ay tiyak na tutuparin. Mayroon akong token ng pamilya Zhou. Kung kayo ay makatagpo ng anumang problema sa hinaharap, ipakita lamang itong token at magagawan ito ng paraan. Ayos. Sa wakas, natapos na ang 3 taon. Ayon sa utos ng aking guro, maaari na akong muling magsagawa ng medisina. Kapag naipagamot ko na ang patriarka ng pamilya Zhou, sabi ni Joyan Er, lahat ng sinabi niya sa akin ay tutuparin. Sasama kaya talaga sa akin si Joyan Er? Maganda naman si Joyan Er. May asawa ka na. Paano mo maiisip yan? Kung malaman ng asawa ko, maghihinanakit yan ng todo. Mahal, bakit ka amoy alak? Uminom ka na naman? Uminom man ako o hindi, ano bang pakialam mo? Mahal, anong nangyari sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw, isang lalaki. Ano ba itsura mo? 3 taon na tayong kasal? Sa bahay ka lang? Naglalaba? Nagluluto? Naglilinis? Ano ba talaga ang silbi mo? Mahal, Ano ang tawag mo sa akin? mahal, Tinawag mo akong asawa. Asawa kita. Dati, pangarap ko na ang asawa ko ay isang lalaking dakila, iginagalang ng lahat. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ako ay magiging isang simpleng babae. Araw-araw, mag-aalaga lang ako sa asawa at mga anak. Pero
Napangasawa kita. Isang tamad at walang silbi. Isang walang kwentang tao. Mahal, malapit ko nang mabigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Malapit na talaga. Maghintay ka sa akin. Pwede ba? Tama na. 3 taon? 3 taon na akong naghihintay sa iyo. Pero ikaw? Kahit maghintay pa ako ng 10 o 20 taon, ganyan ka pa rin, walang pagbabago. Bilang isang babae, araw-araw akong lumalabas at nakikipagkita sa iba. Alam mo ba kung gaano karaming alak ang napilitan akong inumin? At kung gaano karaming hirap ang dinanas ko? Alam mo ba talaga? Mahal, lasing ka. Pag malinaw na ang isip mo, saka kita kakausapin. Gagawa muna ako ng pangalis ng lasing para sa iyo. Ayaw ko sa lalaking puro sa kusina lang umiikot at walang nagagawang maayos sa buong araw. Ayaw ko sa iyong pagiging mabait na walang nagagawang maayos. Gusto ko ang lalaking matino, isang lalaking kayang buhayin ng pamilya. Kung hindi lang ako pinilit ng lolo ko noon, akala ko magbabago ka. Chu Yunhe, sobrang nabigo ako sa iyo. Ay nako, anak ko, bakit ka nalasing ng ganito? Ma, may malaking problema ang Sun Group natin. Nakipagkita ako sa maraming tao ngayon, uminom ng maraming alak, pero wala pa ring nangyari. Ma? Ay nako, anak kong babae. Ma, wala akong kwenta. Hindi ko na mapoprotektahan ang Sun natin. Si Wan Li, mula sa mayamang pamilyang Wan sa Beicheng, wala na. Wala na talaga ngayon. Noong ikinasal sa iyo ang anak ko, noon, siya ang pinakamaganda sa Beicheng. Napangasawa ka niya, isang walang kwentang tao, napakasamang kapalaran. Ngayong may problema si Aying, wala ka namang magawa. Ma, ako. Huwag mo akong tawaging ma, wala akong ganyang kahihiyang manugang. Huwag kang mag-alala, anak. Makakahanap tayo ng paraan. Ang mga Wang sa North City, kahit na sila ang pinakamakapangyarihan, malaki rin naman ang impluensya ng mga Jin. Narinig ko, kakauwi lang niya mula sa abroad. Doktor pa siya sa medisina. Noon, nililigawan ka niya, di ba? Baka sakali, hingan mo siya ng tulong. Inay, may asawa na ako. Pwede namang maghiwalay ang mag-asawa. 3 taon na, hiwalay kayo ng tulog, ni hindi ka man lang nahawakan niya. Magdiborsyo? Ito. Tingnan ko kung sino yon. Inay, ako na ang lalabas. Walang modo, huwag kang humarang. Inay, masyado kang mainit ang ulo ngayon. Huwag kang magalit. Baka magkasakit ka. Wala akong sakit, ikaw ang magpapasakit sa akin. Walang kwentang tao, umalis ka. Diborsyo? Mahal, gusto mo bang talagang makipaghiwalay sa akin? Kapag ikinasal ka, sundin mo ang asawa mo. Ang sama lang ng kapalaran ko sa buhay, na napangasawa ko ang isang tulad mo. Mahal, pangako sa iyo. Malapit na akong mabigyan ng magandang buhay para sa iyo. Sinisiguro ko. Ay. Ano ba ang narinig ko? Isang walang kwenta, ang laki naman ng mga salita. Anong karapatan mo para iligtas ang pamilya San? Ginoong Jean, halika, maupo po kayo. Ying, ang tagal nating hindi nagkita. Maganda ka pa rin. Hindi mo alam? Sa lahat ng mga taong yon, hindi kita nakalimutan. Pagkatapos kong umalis ng bansa, araw-gabi kitang iniisip. Ginoong Jin, narito pa ang asawa ko. Pakiusap, huwag mong sabihin yan sa harap ng asawa ko. Asawa mo siya. Narinig ko na kay tita. 3 taon na kayong kasal, ni hindi man lang naghawak ng kamay. Ganyang klaseng lalaking walang kwenta. Hindi karapat-dapat maging asawa ng pinakamagandang babae sa hilagang lungsod, Ying. Alam kong gusto ng pamilya Wan na bilhin ang Sun Group. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipagtatanggol ko ang Sun Group. Palalaguin ko ito. At ikaw naman, mararamdaman mo ang pagmamahal ng isang tunay na lalaki. Jin Chao, nababaliw ka ba? Ang lakas ng loob mong pag-interesa ng asawa ko. Bitawan mo! Hayop ka! Ang lakas ng loob mong hawakan ako ng ganyan. Chu Yunhe, bitawan mo siya. Si Ginoong Jin, kaya mo bang pag-initiman? Mahal, kaya kong ayusin ang problema ng Sun Group. Isang tawag lang ang kailangan. Tumahimik ka. Akala mo ba kung sino ka? Ew, dapat tingnan mo muna ang sarili mo. Sa ihi mo. Isang tawag lang para maayos? Sino ka ba talaga? Makipaghiwalay ka na sa anak ko. Ma, hindi ako makikipaghiwalay kay Yunhe. Anak, 3 taon ng kasal sa'yo ang walang kwentang ito. Wala siyang ginawa kundi maging nag-aalaga sa bahay. Wala siyang silbi. Ginoong Jin, napakagwapo, mayaman ang pamilya, doktor pa sa medisina. Kung ikakasal ka sa kanya, ang pamilya Sun natin, maliligtas na. Ma, isipin mo na lang. Malas ang buhay ng anak mo. Ikaw, walang utang na loob. Ang Sun Group, buong buhay na pinaghirapan ng yumaong ama mo yan, masisira sa kamay mo. Paano ako haharap sa kanya pagkamatay ko?
Anak, ikaw talaga, gusto mo talaga akong patayin sa galit? Ma, Tulungan mo ako, Ma? tulungan mo ako. Jin Xiaoye, ikaw ay isang medical doctor na nag-aral sa abroad at bumalik. Tulungan mo ako. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa nanay ko. Wala pang diagnosis ngayon. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Dali-dali na nating dalhin sa ospital. ang nanay natin ay sobra ang init ng atay, kaya biglang nagkaroon ng atake sa puso. Kahit na nagsuka siya ng dugo, mabuti iyon. Kaya hindi na kailangang dalhin sa ospital para sa emergency. Nagsuka na nga ng dugo si tita. Hindi pa natin dadalhin para sa emergency. Ikaw na isang asawang lalaking nakikisama. Ano ba ang balak mo? Ako ay isang doktor ng tradisyonal na medisina ng China. Nagsuka siya ng dugo. Maghahanda ako ng ilang halamang gamot at pagkatapos ng ilang araw na pahinga ay gagaling na siya. Kung dadalhin sa ICU ng ospital para sa emergency, ang operasyon ay magkakahalaga ng ilang 10,000 piso. Nakuha ko na. Ikaw na isang asawang lalaking nakikisama. Wala ka lang talagang pera. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Makinig na lang tayo kay Jin Xiaoye. Dali-dali na nating dalhin ang nanay ko sa ospital para sa emergency. Ni hindi nga niya malaman kung ano ang sakit. Mahal, kung papayagan mo akong mag-acupuncture sa nanay natin, magigising na siya. Acupuncture? Ano ba yan? Sa panahon ngayon, may mga tao pa ring nag-aaral ng acupuncture ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Ang kultura ng Jiangcheng ay may 5,000 taon na tradisyon. Ang kultura ng tradisyonal na medisina ng Tsina ay malalim at masalimuot. Tulad mo na humahanga sa mga banyaga at hinahamak ang sariling kultura, paano mo maiintindihan? Ang tradisyonal na medisina ng Tsina, puro pakulo lang yan, panggugulo, at walang siyentipikong basehan. Ang kayang gamutin ng Western medicine, kayang gamutin din ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Ang hindi kayang gamutin ng Western medicine, mas kayang gamutin ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Ying-Ying, ako ay isang medical doctor. Itong asawang lalaking nakikisama, hindi alam kung saan natutunan ang mga maling pamamaraan. Naniniwala ka ba sa kanya? O sa akin? Yunye? Mapagkakatiwalaan pa ba kita? Mahal, magtiwala ka sa akin. Siya? Tatawag ako ng 120. Sige. Kung magigising mo si tita, luluhod ako sa harap mo at gagamitin ang apelyido mo at bibigyan pa kita ng 100,000,000. Sige, ibuka mo ng malaki ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang kahima-himala ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Ito ano ito? Itong walang kwentang papasok, anong klasing palabas ito? Ganun ba kagaling ang acupuncture? Yunhe, hindi mo ba sinabing magigising na agad ang nanay ko? Bakit wala man lang galaw? Nagsisinungaling lang siya. Ying-Ying, huwag kang maniwala sa kanya. Hayaan mo akong subukan para magising na si tita. Huwag. Nakabao ng mga karayom. Huwag gagalawin. Ikaw lang na walang kwentang papasok. Nakakapagsalita ka ng ganyan sa akin? Ako ay isang doktor sa medisina na galing sa abroad. Kahit doktor ka, wala kang alam sa paggamot. Gago ka. Malubha na ang kalagayan ni tita. Kung maantala ang paggamot, ang mga kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Tama na, Yunhe. Hayaan mo na si Ginoong Jin na tingnan ng nanay ko. Pwedeng tumingin siya, pero huwag gagalawin ang mga karayom. Yunhe, alam kong hindi ka maganda ang trato sa'yo ng nanay ko. Pero nanay ko pa rin siya. Bakit mo ako ginaganito, Ginoong Jin? Pakiusap, gamutin mo na ang nanay ko. Bunutin mo ang mga karayom at iligtas mo siya. Mahal, hindi talaga pwedeng bunutin ang mga karayom. Sinisiguro ko, Chu Yunhe, sa aking buhay. Nagagaling ko ang nanay natin. Walang kwentang papasok. Narinig mo ba? Umalis ka na dyan. Ma, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kanina, masikip at masakit ang dibdib ko. Ngayon, komportable na. Okay na ako. Nakita mo? Mas magaling ang Western medicine kaysa sa traditional Chinese medicine. Mas magaling ito sa TCM. Na-recover ang nanay ko dahil sa golden needle technique ko. Walang kinalaman sa iyo ito. Kalokohan. Ikaw ang nagpagaling? Ikaw na napasok sa pamilya soon bilang asawa. Parang gusto mong patayin ang amo mo kanina. Kung hindi ako, ang tita, matagal nang namatay na dahil sa iyo. Nagsisinungaling ka. Chu Yunhe, ang lakas ng loob mo ngayon. Pumatay ka ng amo. Humarap ka pa ngang magsabi. Doktor ng medisina, hindi pa kayang tapatan ang iyong lalaking nasa bahay lang. Nanay, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Paano mo nagawa iyan? Bulag ka. Ang lakas ng loob mo.
Humarap ka pa ngang magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw na napasok dito. Wala kang kakayahan. Malaki naman ang iyong galit. Ying-Ying, ang lalaking ito ay hindi bagay sa iyo. Hiwalayan mo na siya. Tulad ko lang ang lalaki ang bagay sa iyo. Jin Kao, alisin mo ang iyong maruming kamay mula sa asawa ko. Chu Yunhe, umalis ka agad sa pamilya Sun. Ayaw na kitang makita muli. Nanay, talagang para kay Ying-Ying at sa pamilya Sun ang ginagawa ko. Huwag kang magalit. Kakalabas lang ng iyong golden needle. Hindi magtatagal. Mawawalan ka ulit ng malay. Mawawalan ako ulit ng malay. Kanina, si Ginoong Jin ang nagligtas sa akin. Paano ako mawawalan ulit ng malay? Nanay, Nanay, Ano, talagang nahilo ang tita. sinabi ko na. Hindi kayo naniniwala. Yunhe. Mahal, huwag kang mag-alala. Iligtas ko ang mama mo. Kahit ako, isang doktor, hindi maayos ang tita. Ikaw, isang walang kwentang asawa Ying-Ying dalhin. Nasa ospital ang tita. Ito, bakit hindi pa dumadating ang 120? Sa loob ng 3 segundo, gigising ang mama ko. Nagpapanggap? Akala mo talaga doktor ka? Kanina-kanina, nawalan ako ng malay. Wala akong alam. Si Jin Chao ba ang nagligtas sa akin? Mama? Si Yunhe ang nagligtas sa iyo. Siya alam din ng basura na ito ang medisina. Kanina, sino ang nagsabi kapag naayos ko magpapakumbaba ka at magsisi? Ito. Hindi posible. Nandito ang katotohanan, hindi ka pa naniniwala? Kakaiba. Napakakaiba. Anong paraan ng pagturok ginamit mo? Napakahimala. Sinabi ko na malalim ang tradisyonal na medisina. Hindi mo mauunawaan, isang hamak. Ang ginamit ko ay Tai Yi Shenzhen. Ano? Tai Yi, Shenzhen. May ganito palang kagaling na akupuntura sa mundo. Katarantaduhan, kalokohan, nagsisinungaling ka lang. Dugo lang ang inubo ni tita kanina. Dapat gumising na siya agad. Tama. Ikaw talaga, swerte-swerte lang. Tama. Ganun lang talaga yon. Ga. Walang alam. Pero kahit ano paman, gising na ang nanay ko ngayon. Kanina, sabi mo, bibigyan mo ako ng 1 bilyon. At luluhod ka para humingi ng tawad. Ako, isang doktor na may PhD. Paano ako luluhod sa isang walang kwentang tulad mo? Yung mga sinabi mo kanina, ayaw mo nang aminin ngayon. Sa abroad ka nag-aral, ang natutunan mo lang ay yung pagtanggi ng mga dayuhan. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Anong klaseng tao si Ginoong Jin Chao? Chu Yunhe, hindi mo nirerespeto si Ginoong Jin. Okay lang. Pinipilit mo pa siyang lumuhod at humingi ng tawad. Anong klaseng pag-uugali yan? Tama. Anong klaseng tao ako? Luluhod ako sa isang walang kwentang manugang na tulad mo? Imposible. Kung hindi ka luluhod ngayon, sa susunod, papaluhurin kita ng 3 araw at gabi. Paniwalaan mo. Ikaw, isang walang kwenta. Gusto mo pa akong papaluhurin ng 3 araw? Huwag kang magsalita ng ganyan kalaki. Chu Yunhe, manahimik ka. Tigilan mo na yan. Ma, siya ang nang-agrabyado. Nagsasalita ka pa? Kailan ka matatapos? Sabihin mo ulit, dagdagan ko pa ng sampal yan. Tama na, Yunhe. Ma, huwag ka nang magalit. Ingatan mo ang katawan mo. Ikaw, isang walang kwenta. Makikipagkumpetensya ka pa sa akin? Tita, mas mabuti pang pumunta ka sa ospital para magpakompletong check-up. Ma, okay ka na. Wala nang makikita sa ospital. Kung sabi mo okay, okay na. Anong alam mo? Tanga ka. Makinig na lang ako kay Jin Xiao. Jin Xiao Anak ka, dalhin niyo ako sa ospital. Tara na. Salamat. Mukhang itong manugang na lalaki, mahirap kalabanin na, Chu Yunhe. Kung hindi ko makuha si Sun Ying-Ying, sumpa ko, hindi na ako magiging tao. Itong maliit na bagay. Tutulungan kitang ayusin ito. Hello, ikaw ba si Yan Xiao? Ako si Jiang Xian mula sa pamilya Jiang ng South City. Alam ko, matagal mo nang gustong bilhin ang Sun Group? Gusto mo bang magtulungan? Lubusang sakupin ang Sun Group? Siyempre, interesado ako. Hintayin mo ang balita ko. See ya.
3 taon na kaming kasal. Ito pa ang unang beses na hinawakan ako ng asawa ko. Mahal, kaya ko na talagang gamitin ang aking kaalaman sa medisina. Gusto kong ipaalam sa iyo. Ako ang lalaking karapat-dapat mong pagkatiwalaan sa buong buhay mo. Dr. Chu, lumipas na ang 7 araw. Lalong lumala ang sakit ng lolo ko. Dinala ko na ang lolo ko sa pamamagitan ng chartered flight papuntang North City. Nakatira kami, pansamantala sa Yihaw Hotel. Nasaan ka po? Susunduin ko po kaagad. Nawalan ng malay ang lolo ko. Hindi na pwedeng maghintay, kahit 1 minuto. Nasa bahay ako. Sunduin mo ako. Sige, pupunta ako kaagad. Hintayin mo po ako sa gate. Oo, sandali lang. Sa oras na ito, grabe ang traffic sa North City. Ang daan mula sa Yihaw Hotel ang pinakamasikip. Kahit magmaneho ka, kalahating oras ang minimum. Okay lang. May paraan ako. Malaki talaga ang impluensya ng Zhou family. May paraan pa kayong hindi mag-traffic ang North City? Malalaman mo pagdating ng panahon? Sa tingin ko, ang Zhou family, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangcheng. Talagang may kakayahan sila. Mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Bakit hindi pa dumating si Zhou Yaner? Ang Zhou family ay napakayaman. Hindi ba? Mag-helicopter sila papunta? Dr. Chu, sumakay ka na. Hindi ba? Akala ko helicopter ang dala mo para sundo ako. Ang helicopter, kailangan ng permit bago maglipad sa lungsod. Nagmamadali tayo, wala na tayong oras. Sige na. Pero, ang ganda ng motor mo ha? Pero, saan ako hahawak? Kapag umandar ka na hindi ba ako matatapon? Ikaw hawak sa bewang ko. Pangalawang pagkikita lang natin agad-agad? Hinahawakan mo ako? Hindi maganda yon. At hindi maganda ang pagiging malapit ng babae at lalaki. Kapag nalaman ng asawa ko na hinawakan kita, magselos siya. Ano ang problema? Sa huli, ako ay para sa'yo. Hawakan mo ng mahigpit. Wala namang masama. Ikaw ang nag-utos na humawak ako. Hindi pwede yan. Kapag nagmaneho ako, matatapon ka talaga. Saan ako hahawak? Sa bewang ko, mahigpit. Oh. Aray, hawakan ng mahigpit. Umupo ng maayos. Aalis na tayo. Nakaupo na ako. Napakaluwag ng hawak mo. Kapag nagpreno ako, matatapon ka talaga. Hindi ba mahigpit ang hawak ko? At saka, hindi ako makahawak ng mas mahigpit. Anong kinakatakutan mo? Sinabi ko na, kapag napagaling mo ang lolo ko, lahat ng sazo ay para sa'yo. Kasama ako, para sa'yo. Tigilan mo yang paksa. Sinabi ko na may asawa ako. Anong kinakatakutan mo? Sa huli, ako ay para sa'yo. Hawakan mo ako ng mahigpit. Ano ang problema? Anong para sa'yo sa huli? Wala ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala ako. Kung wala, bakit mabilis ang tibok ng puso mo? Sige, aalis na tayo. Dahan-dahan lang. Natatakot ako. Tatay, ang tanda-tanda mo na. Ang aming pamilya, ang mga Zhou, ay pangunahing pamilya sa Jiangcheng. Malaki ang aming yaman at negosyo, at ang kayamanan namin ay kayang pantayan ng isang bansa. Paano natin ito maipapasa sa isang babae? Si Zhou Yaner ay isang babae lamang. Mahaba ang buhok, maikli ang pangunawa. Paano niya kayang pasanin ang responsibilidad ng pamilyang Zhou? Tatay, bakit mo ipinasa sa kanya ang pamilyang Zhou at hindi sa akin? Sa huli, ako ang iyong pangalawang anak na lalaki, ang lalaking tagapagmana ng pamilyang Zhou. Tatay, malamang malubha na ang sakit mo at nawawala ka na sa sarili. Kaya naman napapamahalaan ni Zhou Yaner na isang babae lamang ang kapangyarihan ng pamilyang Zhou. Ang ganitong pagkakamali, ako si Zhou Feng ay hindi ko hahayaang mangyari. Ang pamilyang Zhou ay magpapaunlad at magpapalago lamang sa aking mga kamay. Sino? Ako po ang iyong tauhan, Boss Zhou. Pasok.
Nakita ko na po kayo, Boss Joe. Bakit dinala ni Joe Yan-er ang pinuno ng pamilya sa Beijing? Alamin mo nang mabuti. Boss Joe, nalaman ko na po ang lahat. Dinala ni Joe Yan-er ang pinuno ng pamilyang Joe sa Beijing upang ipagamot siya sa isang manggagamot na ang apelyido ay Chu Gay Joja Jujibing. Malubha na ang sakit ng aking ama. Sinabi ng lahat ng sikat na doktor na 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Sino ba ang taong Chu na ito? Paano niya nagawang tawagin ang sarili bilang Diyos ng medisina? Ito. Napaka-misteryoso ng taong Chu na iyon. Wala po akong kakayahan. Walang kwenta. Para saan ka pa? Umalis ka. Diyos ng medisina? Sa tingin ko, si Joe Yan-er lang ang nagpapanggap para ipakita ang kanyang pagmamahal sa ama. Naghanap lang siya ng isang artista. Marunong kang magpanggap? Hindi ba ako marunong? Maghahanap din ako ng isang sikat na doktor ng bansa para makita ng lahat ng miyembro ng pamilyang Joe na ako lang si Joe Feng, ang tunay na may malasakit sa kanya. Joe Yan-er, mabigat na ang sakit ni Lolo. Hindi ka nag-aalaga sa kanya sa tabi ng kanyang kama. Saan ka ba pumunta? Sino siya? Tito, ang sakit ni Lolo. Kahit ang pinakamagagaling na doktor sa buong bansa, hindi nila nagamot. Kaya nagmamadali talaga ako. Kaya pinapunta ko si Dr. Chu. Ngayon, delikado na ang sitwasyon. Hayaan mo muna siyang pumasok at tingnan si Lolo. Pag-usapan na lang natin mamaya. Sandali, Doktor. Dr. Chu. Itong batang ito, nagusgusin ang itsura. Karapat dapat bang tawaging doktor? Tito, hindi mo alam ang buong kwento. Hayaan mo na siyang pumasok at tingnan si Lolo. Ang pinuno ng pamilya ay lolo mo. At ama ko rin. Akala mo ba, ayaw kong iligtas ang sarili kong ama? At saka, nakapagpatawag na ako ng pambansang doktor mula sa Jiang Province na si Hua Changqing para magsagawa ng pagsusuri. Ang bagay na ito, hindi mo na kailangang panghimasukan. Yan-er, hindi kita sinisisi. Kung maghahanap ka man lang ng artista, dapat yung mas matanda ng kaunti para kapani-paniwala. Ano ang sinasabi mo? Wala. Anong klaseng doktor itong hayop na ito? Palayasin mo na yan. Binibining Joe, mauna ka na at tingnan mo kung kumusta na si Lolo. Kung hindi kayang gamutin ng doktor na nandyan, ako na ang papasok para gamutin siya. Pero, paano kung wala nang magagawa pagdating ng panahon? Huwag kang mag-alala, basta may buhay pa siya. Kaya ko siyang iligtas. Talagang taon-taon may kakaibang pangyayari. Ngayong taon, mas marami. Isang batang probinsyano lang. Nagmamalaki pang kayang buhayin kahit huling hininga na lang. Tignan mo naman ang itsura mo. Mukha ka bang doktor? Ang pagiging doktor, hindi sinusukat sa edad. Tara na. Ginoong Hua, kumusta na ang sakit ng ama ko? Ang atake sa puso ng pinuno ng Joe family ay talagang malala na. Sa isang pagturok ng aking huling hininga na karayom, kaya ko siyang bigyan ng 1 buwang extension sa buhay. Ibig sabihin, 1 buwan na lang? Ako si Hua Changqing ang personal na gagawa nito. Bibigyan ko ng 1 buwang kahabaan ng buhay ang lolo mo. Ano pa ang hindi mo nasisiyahan? Pagkatapos ng 1 buwan, ano naman? Mauubos na ang buhay. Kahit na dumating ang mga Diyos, hindi pa rin maililigtas. Paano naman ito? Dr. Chu, mag-isip ka ng paraan. Mabilis. Tingnan mo naman ang lolo ko. Anong Dr. Chu sa mundong ito? May mas nakakaalam pa ba ng acupuncture kaysa sa akin? Katawa-tawa. Talagang katawa-tawa. Maaari bang gamutin? Makikita agad sa pagtingin. Ako naman ang titingin. Ano ang makikita mo? Ang puso ni Ginoong Zhou, may 4 na malalaking arterya ang barado. Matanda na siya. Kahit na magpalit ng puso sa operasyon, wala ring epekto. Ikaw, sa pamamagitan lang ng pagpuls, nakikita mo agad si Ginoong Zhou na may 4 na arteryang barado. Ikaw ba ay nagsasabi lang ng kalokohan? Dr. Chu, ano ang gagawin natin? Wala ka na bang paraan? Binibining Joe, huwag kang mag-panic. Bagaman walang lunas ang Western medicine, ngunit ang traditional Chinese medicine at acupuncture ay tiyak na may lunas. Basta ako ang personal na gagawa. Gagarantiyahan ko na mabubuhay ang lolo mo ng higit sa 10 taon. 10 taon, ikaw ay talagang bata at mainit ang ulo. 10 taon, na ihahayag mo pa iyan. Tama, lahat ng sikat na doktor sa buong bansa ay nagsasabi na ang aking ama hindi mabubuhay ng higit sa 7 araw. Ikaw pa ang nagsasabi na gagarantiyahan mong mabubuhay ang aking ama ng 10 taon. Parang paniki na may balahibo ng manok. Anong ibon ka? Binibining Joe, siguro ito ang national doctor na inanyayahan ni Joe Feng, di ba? Magpakita ka ng respeto. Ito ay inanyayahan ko sa halagang 50 milyon. Pambihirang national doctor, si Hua Changqing, Ginoong Hua, batang wala pang alam. Sa harap ni Ginoong Hua, nagsasayaw ka pa ng espada sa harap ni Guangong. Ang matanda, Hua Changqing.
Si Ginoong Hua pala. Pasensya na. Alam mo na si Ginoong Hua, bakit hindi ka magmano? Kayong mga practitioner ng traditional Chinese medicine? Hindi ba't pinakamahalaga ang pagkakasunod-sunod ng guro at henerasyon? Ang daan ng traditional Chinese medicine ay puno ng pagbabago. Itong munting kapatid, bagaman bata. Ngunit, hindi naman siguro hindi magaling sa medisina. Tama ang sinabi ni Ginoong Hua. Talagang maluwag ang puso ni Ginoong Hua. Hindi tulad ng iba. Ang matanda ay nag-aral ng acupuncture, 50 taon, habang mas malalim ang kaalaman. Lalong napapansin na ang acupuncture mahirap na parang umakyat sa langit. Mahirap, talagang mahirap. Si Ginoong Hua ay may return to heaven acupuncture. Ngunit napakamapagkumbaba pa rin. Talagang bihira yan. Return to heaven acupuncture. Ang teknikang ito ng acupuncture, sapat lang ng bahagya. Ngunit para gamutin ang sakit ni Ginoong Joe, ito ay hindi gagana. Tumahimik ka. Huwad kang manggagaway. Nangangahas ka pang magsalita na ang Huitian Shenzhen ni Lao Hua ay walang kwenta. Mukhang hindi mo alam ang reputasyon ni Lao Hua. 50 taon na ang nakalipas. Tinagurian na siyang heolohikong henyo ng tradisyonal na medisinang Chino. Nag-aral siya sa ilalim ng isang banal na kamay ng pambansang medisina. At siya ang ika-nilwene na henerasyong tagapagmana nito. 30 taon ang nakalipas. Ang pinuno ng Hilagang Lungsod ay nagkasakit ng malubha, walang makapanggamot. Si Lao Hua ang umaksyon at nagpagaling sa kanya. 10 taon ang nakalipas, isinulat ni Lao Hua ang kompletong gabay sa pambansang akupunturang medikal. Ito'y naging aklat-aralin sa lahat ng kolehiyo ng tradisyonal na medisinang Chino sa buong bansa. Isang aklat na dapat pag-aralan ng sinumang nag-aaral ng tradisyonal na medisina. Kamakailan lang, ang pinuno ng Jiang Province ay humingi rin ng tulong medikal kay Lao Hua. Walang hindi nakakaalam nito, walang hindi nakakabatid. Kahit ang pinuno ng bansa ay humingi ng tulong medikal kay Lao Hua, talagang kahanga-hanga si Lao Hua. Mga hungkag na titulo lamang iyon. Ang isang manggagamot ay dapat magkaroon ng pusong tulad ng magulang, ang makapagpagaling sa mga pasyente, ang pinakamalaking hangarin ng isang manggagamot. Talagang malawak ang reputasyon ni Lao Hua. Tama ang sinasabi mo. Ngunit ang Huitian Shenzhen ay talagang walang epekto kay Panginoong Joe. Sinabi ko na, ang Huitian Shenzhen ay maaari lamang ituring na isang pangkaraniwang pamamaraan ng pagtutusok. Kung pag-uusapan ng seryoso, isa lamang itong mababang uri ng pamamaraan ng pagtutusok. Bata, naglakas loob kang sabihing mababang uri ang Huitian Shenzhen? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para maging ganito ka kapangahas? Lao Hua, sinabi mo rin dati na ang sining ng akupuntura ay napakahirap aralin. Mahirap para sa iyo ang pag-aaral nito. Mukhang hindi rin naman ganoon kagaling ang iyong talino. Bakit ako? Napakabilis kong natutunan. Gago! Nangangahas kang sabihing kulang ang aking talino? Anong paraan ng pagtutusok ang alam mo? Ang Wuji Shenzhen ba? O ang Xuanmiao Zhenfa? Ang Wuji Shenzhen, ang Xuanmiao Zhenfa, hindi ko alam ang alinman sa mga iyon. Nakakatawang palaka sa ilalim ng balon. Gaano kalawak ang langit na nakita mo? Hindi mo man lang alam ang Wuji Shenzhen. At ang Xuanmiao Zhenfa na mas makapangyarihan kaysa sa Huitian Shenzhen. Nangangahas ka pang magsalita sa harap ko tungkol sa akupuntura? Nagsasabi lang ako ng totoo. Talagang hindi ko alam ang dalawang paraan ng pagtutusok na iyon. Ikaw, bata, nahayag na ang tunay mong kulay. Ni hindi mo alam ang dalawang dakilang paraan ng pagtutusok, nagpapanggap ka pa rin dito. Saan mo hinanap ang ekstrang ito? Napakasama ng pag-arte. Tito, anong sinasabi mo? Saan ako kukuha ng artista? Si Dr. Chu, siya ay talagang... Tama na. Hindi ko talaga alam ang dalawang pamamaraan ng pagtutusok na yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko alam ang mga yan. Ang mga pamamaraang yan, mababang uri lang ng acupuncture. Nagpapanggap ka pa. Dapat nang tapusin ang palabas na ito. Hoy, Chu, magkano ang binayad sa'yo ni Yan Er? Doblehin ko. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Isang katawa-tawang tao. Nakakasuya ka. Inanyayahan ako ni Miss Joe upang ibigay sa akin ng buong puso ang lahat ng ari-arian ng pamilya Joe. Ikaw, ibinibigay mo ng buong puso ang pamilya Zhou? Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Joe ay hindi katumbas ng buhay ni Lolo. Miss Joe, mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin? Ako ang ika-19 na henerasyong tagapagmana ng National Medical Sage. Hoy, bata, sabi mo marunong ka ng acupuncture. Kung gayon, tanungin kita. Para sa atake sa puso, gaano kalaki ang karayom na gagamitin? Kapag ipinasok ang karayom, gaano kalalim dapat? Aling pressure point ang iyong pinupukaw? Ginagamit mo ba ang twirling o ang lifting and thrusting? Ikaw na batang ito, sa edad, hindi ka karapat-dapat maging apo sa tuhod ng estudyante ko. Nangangahas ka pang maging mayabang dito? Ang laki ng mga sinasabi mo. Ako ay isinilang sa pamilya ng mga manggagamot. 5 taong gulang pa lang, gamot na ang laruan ko. Sa edad na 10, naging estudyante ako ng National Medical Sage. 50 taon na akong nag-acupuncture. Marami na akong nailigtas. Sa paglalakbay ko sa buong mundo, parang Diyos ang tingin sa akin ng lahat.
Ikaw na batang ito, mayroon ka bang ganyang karanasan? Sa aming paaralan ng tradisyonal na medisina, napakahalaga ng seniority at linya ng guro. Bisera, bisera, bisera. Sa edad at seniority, pwede na akong maging ninuno mo. Ikaw na walang modo, talagang wala kang respeto sa mga nakatatanda. Ano naman? Ikaw? Naiinis ako sa'yo. Sa edad mong yan, nagagalit ka ng ganyan kalaki. Masasaktan ang katawan mo. Dr. Chu, huwag mo nang galitin si Jiwa. Sige, hindi ako magagalit. Gusto ko lang siyang mapanood ng mabuti. Kung ano talaga ang itsura ng pinakamataas na uri ng acupuncture. Sige, nandito lang ako. Titingnan ko, ang ginawa mo. Kung talagang magaling ka, ang mukha ko ay nandito. Hintayin mong sampalin. Hindi ko gustong sampalin ang mukha mo. Ikaw mismo ang nagpakita ng mukha mo para sampalin ko. Ikaw, Chu, bago ka magsimula, babalaan kita. Siya ang pinuno ng Zhou family, ang ama ko. Kung hindi mo siya mapagaling, o kung mamatay ang ama ko, sigurado ako, hindi ka makalabas ng buhay. Uncle, hindi tama ang pananakot mo. Sige na, para lang siyang umutot. Kapag tinuro ko ito, malalaman ninyo. Ano ito? Anong klaseng pagturok ito? Ito ang Tai Shenzhen. Mr. Hua, ano ang Tai Shenzhen? Tai Shenzhen ng National Medical Master, pamamaraan, na ang pinuno lang ang mayroon, mahiwagang pamamaraan. Ito ang pinakamataas, pamamaraan ng pagturok. May kakayahang buhayin ang patay, ng lalatimitaat at pagalingin ang buto. Sa National Medical Master, ika-9 na henerasyon, Hua Changqing, nakita ko ang pinuno. Pinuno. Hindi ko inakala, Dr. Chu, ang pinuno ng National Medical Master. Napakabata pa niya. Siya ang pinuno. Mr. Hua, hindi ka nagkakamali. Talagang hindi ako nagkakamali. Akala ko, sa buong buhay ko, hindi ko makikita ang matagal na wala Tai Shenzhen. Ngayon, nakita ko na. Kahit mamatay ako, masaya na ako. Pinuno. Nagkamali ako kanina. Patawarin mo ako. Tumayo ka. Walang kasalanan ang hindi alam. At saka, isa ka sa mga estudyante ko. Dahil nakilala mo ang Tai Shenzhen, hindi ko na itatago sa iyo. Ako ang National Medical Master, ika-17 na pinuno. Chongqing, nagpapakumbaba po sa inyo, lolo ng aming guro. Karapat-dapat lamang akong mamatay sa aking kasalanan. Sabi ko na, hindi mo kasalanan. Kailangan ko munang gamutin ang pangulo ng Zhou family. Kailangan kong ibuhos ang lahat ng aking kakayahan. Opo. Hindi ko talaga inaasahan. Ginoong Hua, naapo ka pala ng manggagamot na si Chu. Binibining Zhou, ang sakit ng pangulo ng Zhou family ay gumaling na. Gumaling na? Ito. Gumaling na agad? Nasaan ako? Itay, nagising ka na rin. Yan, ano ang nangyari? Lolo, mabigat ang inyong karamdaman. Salamat sa tulong ng manggagamot na si Chu na nailigtas ka mula sa panganib. Manggagamot na Chu, maraming salamat sa iyong pagliligtas sa aking buhay. Itay, upang mailigtas ka ni Zhou Yaner, ibinigay niya ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Zhou Feng, paano mo kinakausap ang aking lolo sa guro? Sa kamay ng aking lolo sa guro, ang Tai Divine Needles, ang pamilya mo. Kahit pa ang pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Ano ang halaga niyan? Kung mawawalan ka ng buhay, gaano man karaming pera, gaano man kalaking kapangyarihan, mae-enjoy mo pa ba iyon? Ibinigay sa akin ni Binibining Zhou ang lahat ng ari-arian ng inyong pamilya. Pero hindi ko naman sinabing kukunin ko. Napakalaki ng industriya ng Zhou family. Tamad akong pangasiwaan iyon, ang Zhou family. Dapat pa ring pamunuan ng isang Zhou. Tama ang sinabi ng matandang ito. Gaano man karaming pera, gaano man kalaking kapangyarihan, kung mawawala ang buhay, lahat iyon ay parang usok na nawawala, parang bulaklak sa salamin o buwan sa tubig. Ang pera ay maaaring kitain muli. Ang buhay ay iisa lamang. Ang malaking utang na loob sa pagliligtas mo sa aking buhay, hindi kayang sukatin ng pera. Pangulo ng Zhou family. Sa mga salita ninyo, ay sapat na. Susunod, bibigyan ko kayo ng reseta. Inumin ninyo ito sa loob ng 2 kurso. Sinisiguro ko na kayo ay mabubuhay ng malusog sa loob ng 10 taon, kahit dumating pa ang hari ng impyerno. Hindi kanya makukuha. Ang reseta. Ipinadala ko na sa inyong telepono. Uminom ayon sa reseta. Nagamot ko na ang sakit ng pangulo ng Zhou family. Kaya ako na po ang aalis. Lolo sa guro, sasamahan ko kayo. Yan, Samahan mo ang manggagamot na si Chu. Manggagamot na Chu. Sige po.
Kamakailan, mukhang may babae kang nakilala na may sakit. Lubos kong inirerekomenda na pumunta ka sa ospital para magpatingin. Up. Pumunta sa ospital para magpatingin? Bakit? Maniniwala ka man o hindi. Lolo sa pagtuturo. Changking, magtatanong ako sa ibang pagkakataon. Aalis na muna ako. Sige, umuwi ka muna. Dr. Chu, maraming salamat talaga ngayon sa pagligtas mo sa lolo ko. Lubos akong nagpapasalamat. Hoy, isang maliit na bagay lang yan. Hindi na dapat banggitin. Pero kahit na ayaw ko ng mga negosyo ng pamilya mo, ang pamilya ko ay medyo gipit talaga sa pera ngayon. Medyo kulang sa perang gagastusin. Natatakot lang ako, Dr. Chu, na ayaw mong tanggapin ang bayad ko. Heto, ang card na ito ay may halagang 10 bilyon. Bukod pa riyan, ang aming pamilyang Joe sa Hilagang Lungsod ay may 15 negosyo. Kasama na rito ang Yihaw Nightclub, Yihaw Golf Course, at Yihaw Hotel. Hoy, teka. 10 bilyon lang ang kukunin ko. Ang mga yan mong nightclub, golf course, ayoko na yan. Ayoko nang mag-asikaso. Iba ang usapan kung gusto mo o hindi. Pero ang sinabi ko, si Joe Yan Air ay talagang tutuparin. Lahat ng negosyo ay may tagapamahala. Hindi mo na kailangang pakialaman. Kailangan ko lang sabihin sa lahat ng general na tagapamahala na mula ngayon, ikaw na, ang tunay nilang boss. Sige na, sige. Bahala ka. Kung gayon, Dr. Chu, kailan mo ako pakakasalan? Ano? Pakakasalan? Ang sinabi ko, si Joe Yan Air ay talagang tutuparin. Nangako ako sa'yo noon. Ako, maaari akong maging iyong matalik na kaibigan. Wag. Hoy, wag mo akong biruin. Ako, si Joe Yan Air, bagamat babae, ay pinahahalagahan ang pangako. At alam ko ang kahulugan ng isang salita, siyam na dingding. Hindi kita binibiro. Hindi kailangan ng maringal na seremonya. Hindi kailangan ng kasalan at handaan. Lalong hindi ng dote at bahay. Basta't gusto mo akong pakasalan. Ako, buong puso akong magpapakasal sa'yo. Pero may asawa na ako. Alam mo naman yan. Alam ko. Kaya, pwede namang wala akong pangalan. Modernong panahon na ngayon. Sino pa ang may asawa na at may kasamang magandang babae? Wala akong pakialam. Gusto kong sumama sa'yo. Talagang sumasakit ang ulo ko. Kung malaman ng asawa ko, hindi ko alam kung gagamitin niya ang kutsilyo sa kusina para saksakin ako. Kung saksakin ka ng ate, luluhod ako sa harap mo at hahayaan ko siyang saksakin muna ako. Diyos ko, gusto mo talagang gawing ganito? Hindi ko na alam ang sasabihin. Basta, sa buhay kong ito, habang buhay, sa'yo ako. Patay man, multo mo pa rin ako. Mabuhay man, o mamatay, gusto kong makasama ka. Ang lalaki ang langit ng babae. Mula ngayon, ikaw na ang langit ko. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ah, oo nga. Kilala mo ba ang pamilyang Wan sa Hilagang Lungsod? Ang pamilyang Wan sa Hilagang Lungsod. Ah, yung pamilyang Wanli, diba? Medyo may impluensya sila sa Hilagang Lungsod. Pero sa harap ng pamilyang Joe, hindi man lang katumbas ng isang langgam. Bakit? Inaway ka ba ng pamilyang Wan? Agad akong mag-uutos. Pupuksain ko ang pamilyang Wan hanggang sa ugat. Ayos yan. Hoy, pero huwag kang magmadali sa bagay na ito. Hayaan muna nating ang pamilyang Wan na magmalaki muna ng ilang araw. Ako, pagdating sa paggawa ng bagay, gusto kong dahan-dahan. Dapat malumanay ang galaw, pero bawat kilos ay dapat malalim. Parang tumatama sa kaluluwa. Mahal, ano bang sinasabi mo? Parang hindi ko maintindihan, Yaner. Pero parang naiintindihan ko rin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Mahal, sabi mo gusto mong dahan-dahan, malumanay ang galaw, pero malalim at nakamamatay. Oo, ano naman yon? Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ko naman iniisip yon. Kahit anong gawin mo sa akin, mahal, gusto ko lahat. Tinatawag mo akong asawa. Mula ngayon, tatawagin kitang asawa, 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 asawa. Huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Nangangaligkig na ako. Mahal, hindi mo pa sinasabi. Inaway ka ba ng pamilyang Wan? Hoy, nitong mga nakaraang araw, ang pamilyang Wan ay gustong bilhin ang Sun Group ng asawa ko. Dahil dito, ang asawa ko ayaw kumain at uminom. Pumayat na siya. Kainis ang pamilyang Wan na ito. Naglakas loob pa silang awayin ako. Ate, huwag kang mag-alala. Mahal, basta tumawag ka lang, pwede nating apakan ang pamilyang Wan. Sige, kaya hayaan nating sila ang kusang pumasok sa bitag. Ang gwapo mo, mahal. Ay, pakiusap. Huwag mo na akong tawaging asawa. Sige, mahal. Aalis na muna ako. Hoy, mahal, hintay ka. Isasama kita. Mahal. Halika, umupo ka. Bakit ngayon ka pa naglilinis dito? Hindi ba ako ang gumagawa nito dati? Ay, ikaw palagi ang gumagawa nito. Kaya gusto kong subukan ngayon. Akala ko dati madali lang pala ang gawaing bahay.
Hindi ko inakalang ang paglilinis pa lang ng mga muebles ay sumasakit na ang likod ko. Halos hindi na makatayo. Magpahinga ka muna. Lutuan kita ng masarap mamayang gabi. Wag na. Dito ka lang umupo. Makipag-usap ka sa akin. Asawa. Parang kakaiba ka ngayon. 3 taon na tayong kasal. Palagi kong gustong maging sandalan kita. Gusto kong protektahan mo ako sa lahat. Pero ngayong naglinis ako ng bahay, na-realize ko. Nang sumasakit ang likod ko sa pagod, naunawaan ko na. Sa totoo lang, pareho tayong mag-asawa ay parte ng pamilyang ito. Hindi mo kailangang magtrabaho sa labas para buhayin ako. Basta maayos mo lang ang bahay at alagaan ang lahat dito, ayos na yon sa akin. Asawa. Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Paumanhin. Noon, palagi kong iniisip na mas magaling ako kaysa sa iyo. Pero sa totoo lang, tuwing uuwi ako may mainit na pagkain. Tuwing aalis ako may malinis na damit akong maisusuot. Sa mga nakaraang taon, ikaw pala ang aking sandalan. Salamat, asawa. Anong salamat? Asawa mo naman ako. Oo nga pala. Anong masarap ang lulutuin mo ngayon? Lulutuin ko ang paborito ng asawa ko, sweet and sour spare ribs. Ayos. Anong ayos-ayos diyan? Yang walang silbing lalaking yan, marunong lang magluto ng ilang ulam. Anong maganda doon? Ang aming Sunshi Group. Ngayon, nahaharap ulit sa malaking panganib. Ano ang dapat gawin? Nanay, huwag kang mag-alala. May paraan na ako. Nagpasya akong ipagbili sa subasta ang Sunshi Group. Hindi ko hahayaan si Waning na yon na magtagumpay. Kasawian ito. Ano? Ang subastang ito ay kontrolado pa rin ng Pamilya Wan. Mukhang ang aming Sunshi Group ay hindi makakatakas. Ano ang gagawin natin? Ang Sunshi Group na ito ang buong buhay na pinaghirapan ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Lakasan mo ang loob mo sa subastang ito. Bibigyan kita ng sorpresa. Isang manugang na lalaki. Anong silbi mo? Ang anak naming si Yingying ay napangasawa ka? Talagang malas na malas kami. Yun pakiramdam ko. Iba ka na kaysa dati. Maaari pa ba kitang pagkatiwalaan? Mahal, maniwala ka sa akin. Paniwalaan mo ako sa huling pagkakataon. Hindi kita bibiguin. Nagkagulo na ipinaubaya pa ang buhay at kamatayan ng pamilya sa isang manugang na lalaki, kasawian ng pamilya ito. Talagang ang galing mo, Ginoong Wan. Ang ganda talaga ng tira mo. Yeehaw Golf Course pa rin. Masaya talaga maglaro dito. Sa ibang lugar, wala talagang dating. Kasama na ang darating na Ultimate Auction. Dito rin ito gaganapin. Siyempre, ito ang pangunahing pamilya sa Jiangcheng, ang Zhou family. Ang negosyo nila dito sa Hilagang Hemisperyo, ang course at equipment dito, ay ang pinakamaganda sa buong mundo. Ang pangarap ko sa buhay ay ang aking pamilya, ang Wan family. Sa pamumuno ko, ay maabot ang kahit 1/10 ng kapangyarihan ng Zhou family. Pero napakalaki ng goal na yon. Mahirap paniwalaan na magagawa. Napakalaki talaga ng pangarap mo, Ginoong Wan. Ang Zhou family ay isang kilalang at napakayamang pamilya. Hindi natin ito kayang ikumpara sa ating maliit na pamilya. Pero ikaw, Ginoong Wan, may pambihirang talino. Kung magtutulungan tayo, habang buhay pa tayo, na maabot ang kahit 1/10 ng kapangyarihan ng Zhou family, ang goal na yon, posible pa ring makamit. Tama ka. Kung magtutulungan tayo, sa buong hilagang kontinente, walang makakatalo sa atin. Pagkatapos nating lunukin ang buong Sun Group, ang ating kapangyarihan, lalo pang lalakas. Tungkol sa Ultimate Auction, handa na ba ang lahat? Walang magiging problema, di ba? Huwag kang mag-alala. Kailangan mo bang mag-alala sa mga ginagawa ko? Ang bagay sa Ultimate Auction, matagal nang naayos yon. Kakaunti lang ang mga pamilyang may lakas ng loob na dumalo, ang Sun Group. Tiyak na mapapasakin iyon sa pinakamababang presyo. Kakaunti lang ang may lakas ng loob na dumalo. Napakaganda naman noon. Pero ito sa loob ko, may kakaibang pakiramdam ako. Bakit kakaiba? Noong nasa Sun family tayo, yung walang kwentang manugang na lalaki, nakatayo sa harap ng ating dalawang pamilya, parang bundok na babagsak sa kanya, pero wala siyang pakialam. Ano sa palagay mo?
Baka naman. Natatakot ka ba sa yang palamuning yon na may mga nakalaang plano o nagpapanggap lang na mahina? Masyado siyang kalmado. Parang hindi siya nagpapanggap. Kung hindi man, ano pa ang magagawa niya? Tulad ng sinabi mo, parang bundok na babagsak. Makakaiwas ba siya o makakatakas? Bukod sa maghintay na mamatay, ano pa ang magagawa niya? Tama ka, Ginoong Juan. Siguro, nag-overthink lang ako. Kahit na may mga koneksyon niyang walang kwentang manugang na yon, hindi pa rin siya. Katapat mo, Ginoong Juan. Halika, magtira ka ng ilan para makapag-relax ka. Ang buong Sun Group ang laban para makuha ito. Tiyak na mananalo tayo ng malaki. Sige, pagkatapos, si Sun Yingying mismo ang magbubukas ng champagne para sa atin. Jin Chao, Wan Li, wala talagang puwang para sa akin. Hindi man lang ako makapasok sa ultimate auction. Kailangan mo pa ng imbitasyon para makapasok? Paumanhin po. Ito ang Yihao Golf Course. Walang pahintulot. Hindi maaaring pumasok. Ako ang presidente ng Sunshi Group. Ngayon, dito gaganapin ang subasta. Ang kumpanya ko ay isa subasta. Bakit hindi ako makapasok? May imbitasyon ka ba? Imbitasyon. Nakalimutan kong dalhin. Mamaya, papadalahan kita. Hindi. Walang imbitasyon. Hindi maaaring pumasok. Oy, sino ito? Bakit nahahadlangan sa labas? Jin Chao, ikaw at si Wan Li ay talagang masama. Subasta, kahit ako, hindi makapasok. Oo, ganito ako kasama. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw ngayon, kahit ang buong buhay na pagsisikap ng iyong ama, ang pinapatakbo niyang kumpanya, hindi mo alam. Paano talaga ito na subasta? Hindi mo rin alam kung sino ang bumili nito. Ikaw ay talagang walang hiya. Masama, walang hiya. Pwede bang magpalit ng bagong mga pang-uri? Ang mga salitang ito, nabubulol na ang tenga ko sa pakikinig. Huwag kang masyadong magyabang. Sige na, hindi na kita kakausapin. Pagkatapos ng subasta, ipapaalam ko sa iyo sino ang bumili ng Sunshi Group sa oras na iyon. Kung gusto mong tulungan ako at si G1 na magbukas ng champagne, baka tulungan kitang magsalita ng mabuti. Hindi kailangan ng iyong kabutihan. Hindi kailangan ang aking kabutihan. Sige, guwardiya. Ang babaeng ito ay walang imbitasyon. Palayasin siya. Sandali. Yun ikaw pala. Ang walang kwentang manugang na ito. Ngayon, bakit parang tao na? Asawa. Nalate ako. Hindi ka makapasok? Wala akong imbitasyon. Hindi ako pinapapasok ng guwardiya. Ikaw na naman. Oo, ako na naman. Ano ngayon? Sige, suntukin mo ako. Kung may lakas ka, pumasok ka. Siya. Kung gayon, papasok ako para ipakita sa iyo. Guwardiya. Hadlangan siya. Wala siyang imbitasyon. Ginoo, pakita po ang inyong imbitasyon. Kung wala ka nito, pasensya na po, kailangan ninyong umalis. Yun Huwag kang mag-alala. Pala, isa pala itong bihirang Supreme Card. Maligayang pagdating, VIP. Guardia, Bakit mo siya pinapasok? May imbitasyon ako. Kanina, sabi mo, kung may kakayahan ako, pumasok ako. Kanina, sabi mo, kung may kakayahan ako, pumasok ako. Ngayon, nakatayo ako sa harap mo. Ano ang masasabi mo ngayon? Sige, matapang ka. Yun nakuha mo talaga ang imbitasyon sa Supreme Auction. Akala ko kasi, Ano? Akala mo ba nagbibiro lang ako sa'yo? pinagtulungan tayo ni Wan Li at Jin Chao. Kahit presidente ako ng Sun Group, hindi pa rin ako makapasok. Nang sabihin mong may imbitasyon ka, wala na akong choice kundi subukan. Nagsimba't nagdasal ako. Sana nga meron ka talaga. At totoo nga, hindi mo ako binigo. Mahal. Nangako ako sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita bibiguin. Naniniwala ako sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita pagdududahan. Salamat, mahal. Di ba dapat lang yan sa mag-asawa? Tara na, magsisimula na ang auction. Sige, tayo na. anong nangyayari? Ang ating Supreme Auction, laging puno ng mga VIP. Bakit ngayon, wala man lang tao? Oy. Yung nagpapalo ng martilyo. Ngayon, ako lang ang dadalo. Kapag mag-auction ka, bilisan mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ha? Ikaw pala, Ginoong Juan.
Narito ka na, mabuti naman kung alam mo. Bilisan mo, i-anunsyo mo na ang simula ng auction. Pero, hindi pa naman oras. Kapag sinabi kong magsimula, magsimula ka. Ang dami mong sinasabi. Ha? Ako lang naman ang tao dito. Ginoong Juan, malaking problema. Anong nangyari? Ang OA mo. Kanina, hindi makapasok si Sun Yingying. Siyempre naman, hindi talaga siya makakapasok. Ako ang nag-ayos noon. Wala siyang imbitasyon. Ngayon, ako lang ang may imbitasyon sa buong lugar. Hindi. Hindi lang ikaw ang may invitation card. Ano? Ano ang sinasabi mo? Hindi lang isa? Oo, hindi lang ang iyong card. Mayroon pang isang Supreme Invitation Card, dala ng asawa ni Sun Yingying. Paano naman? Paano hindi? Paano mo nakuha ang Supreme Invitation Card? May kinalaman ba sa'yo? Baka ninakaw mo yan? Jin Xiao, may isang magnanakaw dati. Ikaw ba yon? Wanli, ang cellphone at wallet mo. Siguraduhing maingat. May record ang Jin Xiao sa pagiging magnanakaw. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Sige na, Chinchao. Makipagtalo sa kanya sa mga salita. Ano ang saysay? Sa auction, ang labanan ay sa kapital, sa kakayahan, hindi sa konting dignidad na makukuha sa pagkuha lang ng invitation card. Oo. Tama ang sinabi ni Juan. May mga koneksyon siya, pero ang mga tao hindi tutulong sa kanya ng tunay na pera. Ang auction ngayon, maaaring mag-iwan sa inyong dalawa ng hindi malilimutang impresyon. Masarap ang subukan. Sa kakayahan, sa North City, sino ang natatakot ang One Family? Ayaw kong makipag-usap pa sa'yo. Auctioneer, magsimula ka na. Kaya, mga ginoo, mga binibini. Ang Supreme Auction ay formal na magsisimula. Iharap ang unang item. Ito ay isang Ming Dynasty statue ng Guanyin. Nakuha sa isang malalim na libingan 100 taon na ang nakalipas. Noong una, ay burial item ng Ming Dynasty Prince. Binili ng isang overseas businessman. Ngayon, pagkalipas ng 100 taon, sa wakas ay bumalik sa Jiangcheng. Starting bid, 3,000. Walang limit sa pagtaas ng bid. Kaya, magsimula, isang bagay na 3,000 lang. May lakas ng loob pang dalhin sa Supreme Auction para ibenta. Hoy, asawa na pumasok sa pamilya. Ito marahil ang pinakamadaling bagay na maaari mong makuha. Hindi ka magbid? Magbid ka muna. Ako ang susunod, walang problema. Walang pera. Ano ang ipinagmamalaki mo? 1. Magbid lang ng 3,000. At kunin mo, para makita ng walang hiya at walang dignidad na bagay. Ang kakayahan mo. Tama ang sinabi mo. Sino ang hindi marunong magsalita ng malaki kapag tunay na magbid? Tiyak na mabibigla siya. 3,000. Nagbid si Juan ng 3,000. Ang ginoong ito. Gusto mo bang sumabay? Wala siyang ibibid. Siya ay isang asawa na pumasok sa pamilya. Walang kahit sentimo sa bulsa. Chu Yunhe, hindi ba magaling ka? Magbid. Magbid ka nga. 3,000 at ₱1. Yunhe, saan ka may 30 milyon? Huwag kang mag-alala, mayroon ako. Bastos na bisita. Kailangan mong maintindihan. Ito ay 30 milyon, hindi 3 piso. Ga. Ha. Hindi ako nagkamali ng pagtawag. Ang tinawag ko ay 30 milyon at ₱1. Eksaktong mas marami ng ₱1 kaysa sa iyo. Chu Yunhe, kailangan mong malaman, sa pinakamataas na auction, kung magtatawad ng walang pera, iyay ay mamamatay ng walang libingan. Alam ko, hindi ako nagtawad ng walang saysay. Makinig kayong lahat ng mabuti. Ang tinawag ko ay 30 milyon at ₱1. Eksaktong mas marami ng ₱1 kaysa sa iyo. Ang batang ito, walang modo. Mabuti, may tapang. Ikaw, bata, huwag kang magpilit para lang sa pride. Kapag na-offend mo ang may-ari sa likod ng pinakamataas na auction, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan ng maaga. Ito ang pinakamalaking pamilya sa buong bansa. Ang negosyo ng pamilyang Joe. Mamamatay kang napakasakit. Sa oras na iyon, maapektuhan din ang iyong asawang si Sun Yingying. Hindi ito para sa pride. Gusto ko lang talagang sampalin ka. Oh, tama. Kanina, may nagpatawag sa akin ng presyo, di ba? Ngayon, nagtawad na ako. Ano? May mga tao pa ring nagsasalita sa tabi. Ginoong Juan, hindi naman talaga siguro siya ganoon kayaman, no? May pera siya. Dahil lang ba sa magarang suot, mayaman na agad? Kung talagang mayaman siya, bakit pa siya magiging asawang lalaking nakikisama sa pamilya ng babae? Tama ka nga. Malamang nagkukunwarian lang yan. Hintayin natin kung paano siya mabibisto. Oh, hintayin natin kung paano siya mabibisto. Ginoo,
Sigurado po ba kayo sa inyong tawad na 30 milyon at 1 piso? May problema ba? Wala pong problema. Walang limitasyon ang pagtawad dito. E di tatawaran ko ng 1 pisong mas mataas sa kanya. Ang tapang mo talaga. Dito ka pa sa prestihiyosong subasta magkukunwari. Kahit na may konting pera ka, kung ikukumpara sa aming pamilyang Juan ng Hilagang Lungsod, sino ka ba? 35 milyon. 35 milyon ang tawad ni Ginoong Juan. Ginoo, tatawad pa po ba kayo? 35 milyon at 1 piso. Yunhe, huwag ka nang tumawad pa. Wala tayong ganoong kalaking pera. Ayos lang. Paano siya magkakaroon ng pera? Isang walang kwenta lang siya. 40 milyon. 40 milyon at 1 piso. Ginoong Juan, tatawad pa po ba kayo? Akala mo ba hindi ko kayang bayaran ito? 50 milyon? 50 milyon at 1 piso. 60 milyon. Ginoong Juan, masyadong malaki ang 60 milyon. Ang rebultong guwanyin na ito, 40 milyon lang ang halaga. Hindi. Hayaan ko bang mangibabaw sa akin ang asawang lalaking yon? At mapahiya ako? Ako ang panganay ng pamilyang Juan. Hindi ba mahalaga ang aking dignidad? Diretsyo na, 100 milyon ang tawad ko. 100 milyon. Binata, magtataas ka pa ba ng presyo? Juan Lee, para lang mapahiya mo ako, gumastos ka ng 100 milyon para bumili ng isang rebulto ng guanyin na 40 milyon lang ang halaga. Ang laki talaga ng gastos mo. Marami akong pera. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, asawang lalaking nakikisama sa pamilya ng asawa, na hindi mo kailanman maaabot ang antas ko. Oh, ganun ba? Kung ganoon kalaki talaga ang bayag mo, di magtaas ka ng plaka. Gaya ng gusto mo. Ipapakita ko sa iyo kung paano kita mapapahiya at hindi ka na makakabangon. 100 milyon at 1 piso. Ikaw, salot na asawang lalaki, ang lakas ng loob mo. Chu, napakagaling mo para sa edad mo. Ang yaman-yaman mo. G1, magtataas pa po ba kayo ng presyo? Magtataas. Magtataas pa, putang ina. Ang rebulto, ngwanyin na ito, ipagkakaloob ko na sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang may kapal ng mukha kanina na hindi ko raw siya mapapahiya. Ngayon, Taga-subasta, isa lang siyang salot na asawang lalaki. Paano siya magkakaroon ng 100 milyon? Ipinag-uutos kong suriin agad ang kanyang pera para hindi siya magkandara pa sa subasta. Tama, siyasatin siya. Kung wala siyang 100 milyon sa kanyang card, Basagin ang kanyang mga binti ngayon din. Chu. Ngayon, sina G, Jin at G1 ay nagdududa. Maaari ba naming suriin ang iyong pera? Wag, unang beses ni Yunhe dito. Hindi niya alam ang mga patakaran sa auction. Ito, wala siyang ganoong kalaking pera. Huwag nang mag-imbestiga. Yunhe, umalis na tayo. mahal, meron ako. Meron akong pera. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Naliligo ka ba? Saan ang 1 bilyon? Ipapaliwanag ko sa iyo. Tagapagsubasta. Sinabi na ng asawa niya, hindi niya alam ang patakaran. Basta tumawad, kung aalis siya rito, ang mukha ng inyong prestige auction house. Saan ilalagay? Ito. Ang 1 bilyong ito, ako ang sasagot. Yunhe, alis na tayo. Pumunta sa Prestige Auction House. Nagpapanggap lang, tapos aalis na? Paano mangyayari iyon? Magpapanggap? Gusto niyong i-verify ang pondo? May 1 bilyon sa card na ito. I-swipe nyo. Kung hindi mag-swipe, luluhod ako at magmamakaawa sa inyong lahat. Ginoong Juan, tingnan mo. Tingnan mo itong live-in na manugang. Nangangarap na sa araw. Talagang hindi umiiyak hanggang walang kabaong. Ginoong Chu, nakapag-verify na ako. Walang problema sa iyong pondo. Kaya nga talagang maglabas ng 1 bilyon. Ano? Kayong hindi ba kayo nagkakamali? Isa lang siyang live-in na manugang. Makakapaglabas ng 1 bilyon? Mga Ginoo, hindi maaaring magkamali ang aming prestihiyosong auction house. Ang item na ito ay mapupunta sa Ginoong ito. Narinig nyo ba? Ngayon, anong klaseng salita pa kaya ang lalabas sa bibig ninyong dalawa? Ito. Imposible ito. Walang katuturan nito. Iharap natin ang susunod na item. Panahon ni Emperor Qianlong, imperial na jade green bracelet ng Empress Dowager. Panimulang tawad, 100 milyon. Walang limitasyon sa halaga ng panimulang tawad. Maaari na kayong magtaya. 110 milyon. 110 milyon at 1 piso. Ikaw, walang kwentang manugang. Anong kalokohan to? Kung magtatawad ka, bakit ba laging ganito kaliit ang idinaragdag mo? Kahit magkano ang itawad ko, bahala ako. Wala kang pakialam. 1 pisong dagdag lang sa bawat tawad ko. Kung may lakas ng loob ka, ipatawad mo si Juan Lee.
200 milyon. 200 milyon at 1 piso. 300 milyon. 300 milyon at 1 piso. Chu, sinasadya mo bang makipagkumpetensya sa akin? Ano? Ngayon mo lang napansin? Ang tapang mo, hindi na ako sasali. Aray, ang numero 1 pamilya sa North City, si Ginoong Wan Lee, ay naungusan na naman niya ako. Ang kahabag-habag talaga. Nakakatawa. Ikaw. Ginoong Juan, masyado siyang mayabang. Magtawad ka. Igin mo siya. 200 milyon lang talaga ang halaga nito. Kung magtatawad ako ng 300, paano kung hindi na siya sumunod? Hindi ba't magmumukha akong tanga? Tama naman ang sinasabi mo. Pero, hahayaan na lang ba natin siyang manguna sa atin? Ang item na ito sa auction, hindi naman kailangang makuha. Pero sa huli, ang pangunahing item ay ang Sun Group. Iyon ang kailangan kong makuha. 300 milyon at 1 piso. Una, 300 milyon at 1 piso. Pangalawa, 300 milyon at 1 piso. Pangatlo, nabenta. Mahal, ano sa palagay mo kung ibigay ko ang bracelet na ito kay Mama? Gusto ko lang malaman, paano mo ito haharapin? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Ang susunod ay ang pinakahihintay sa auction na ito. Pagmamayari ng Sun Group, panimulang tawad, 2 bilyon. Walang limitasyon sa bawat tawad. Mga Ginoo, maaari na kayong magtaya. 2 bilyon. 2 bilyon at 1 piso. Walang kwentang manugang! Nandiyan ka na naman! Oo nga, ako na naman. Anong meron? Hinkas sang ayon? Subukan mo nga akong kagatin. Gagapangan ko yung bibig mo, balang araw. Huwag kang magpanggap dito. Kung may pera ka, magtaas ka ng tawad. Kung wala, manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw. 3 bilyon. 3 bilyon, 1 piso lang. 5 bilyon. 5 bilyon, 1 piso lang. 10 bilyon. 10 bilyon, 1 piso lang. Ginoong Chu, sinasadya mo bang kalabanin ako? Kahit patawarin mo ako, hindi kita patatawarin. Pinagmukha nyo ng ganoon ang asawa ko noon. Gagawin kong hindi nyo malilimutan ang araw na ito. Ipapaalala ko sa inyo kung paano kayo yurakan ng isang katulad kong manugang na lalaki. Sige, may bayag ka. May bayag ka nga. Ikaw naman ang kumilos. Wala akong ibibigay, kundi hanggang 80. Edi 180 bilyon. 180 bilyon. Yunhe, huwag ka nang magtaas pa. Ito, sobrang laki nito. Dati, kayang-kaya mong gumastos ng ilang bilyon para lang sa purang sinasabi mo. Ngayon, pagdating sa 100 bilyon, ano na? Lumabas na ang tunay mong kulay. Alam ko na talaga na ang loko-lokong to ay parang baboy na naglagay ng bawang sa ilong para magmukhang elepante. 180 bilyon ang tawad ni G1. Ginoo, magtataas ka pa ba ng tawad? Anong tatawad-tawad pa? Isang basura lang siya na kailangang protektahan ng babae. Mahal, palagi mong sinasabi noon na ikaw ang nagtatrabaho para sa pamilya. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ako'y magtataas ng tawad. 20 bilyon. Ano? Sigurado ka ba sa 20 bilyon? Oo, 20 bilyon ang tawad ko. May problema ka? Magtaas ka pa kung gusto mo. Ginoong Chu, sigurado ka bang 20 bilyon ang tawad mo? Bakit hindi ako sigurado, Wanley? Ikaw, ang panganay ng pamilyang Wan, ang nangungunang pamilya sa Hilagang Lungsod. Hindi naman siguro wala kang 20 bilyon, di ba? Ikaw, paano naman ako hindi makakabayad ng 20 bilyon? Huwag kang magyabang dito. Ito ang prestigious auction. Kung may pera ka, magtaya ka. Kung wala, umalis ka na. Huwag kang makasagabal sa paningin ko. Jin Chao, may pera ka pa ba? Suportahan mo pa ako ng kaunti. Ang pagkuha sa Sun Group ay napakahalaga para sa ating dalawa. Hindi natin dapat hayaang magtagumpay ang lalaking iyon. 8 bilyon na ang pinakamataas kong kaya. Wala na talaga akong 2 bilyon. Ano ang gagawin natin? Hahayaan lang ba natin ang lalaking iyon na mangibabaw sa atin? Wanley, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kanina mo sinabi na hindi mo ako hahayaang tapakan ang iyong ulo. Pero ito na ang 2 beses na natapakan ko ang ulo mo. Ginoong Wan, kaya mo ba talagang lunukin ang galit na ito? Ang galing mo. May bayag ka talaga. Ang mundo ay umiikot. Sa susunod, pagsisisihan mo na nabubuhay ka sa mundong ito. Hindi makapagtaya? Nambabastos na? Wanley, akala ko isa kang mahalagang tao. Hindi ko inakala na kasing antas ka lang ng mga tamad at walang kwentang tambay sa kalsada. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Ginoong Jin, umalis na tayo. Ingat, hindi na kita ihahatid. Ginoong Juan, aalis na ba talaga tayo ng ganito?
Ang napakayabang na live-in na iyon, sinampal tayong dalawa ng napakalakas. At hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. Kung hindi mo kayang lunukin, ano ang magagawa mo? Hindi ko inakala na kaming dalawang binata mula sa North City ay mapipilitan sa ganitong kalagayan ng isang live-in na asawa. Mula ngayon, kami magiging katatawanan ng mataas na lipunan ng North City. Hindi pa natin natalo ang isang live-in na asawa. Hayaan muna nating magyabang sandali. Kapag umalis na ang mga tao mula sa prestigious auction, ako mismo ay magpapakita sa kanya ng tunay kong kakayahan. Tama, kailangan talaga nating ipakita sa kanya ang ating kakayahan. Binabati kita, Ginoong Chu. Ang pagmamay-ari ng Sun Group ay sa inyo na. Mahal, nabawi ko na para sa iyo ang Sun Group. Yunhe, kahit sa ganitong pagkakataon, bakit mo pa ako niloloko? Mahal, hindi kita niloloko. Kamakailan lang, ang pananaw ko sa iyo ay nagbago na. Naisip kong napakahirap ang pag-aasikaso mo ng gawaing bahay. Hindi ko dapat pinilit ka dati. Pero hindi mo rin dapat linlangin ang iba dahil lang sa pride. Mahal, ano ang nangyayari? Yunhe, 3 taon na tayong kasal. Kahit isang batuman, matutunaw din sa iyong tunay na pagmamahal. Mahal kita. Mahal kita dahil sa iyong katapatan at lambing. Mahal kita dahil sa iyong kasipagan at katatagan. Pero hindi mo dapat linlangin ang iba para lang mapasaya ako. Huwag kang magpanggap na mayaman. Natatakot ka ba na wala akong pera, kaya sinadya mong lokohin ako para mapahiya sina Jin Chao at Wan Li? Mahal, pinacheck ko na ang aking account sa auctioneer. Hindi kita niloloko, may pera ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Binayaran mo ba ang taga-subasta? Siya lang ang makakapag-ayos nito para sa'yo. Sa totoo lang, wala ka talagang pera. Ikaw lang ang nagpapaniwala sa lahat na mayaman ka. Mahal, ako. Mahal. Ate, bakit ganyan ka ka-materialistic? Akala ko niloloko mo siya. Yunhe, siya. Sino siya? Bakit kanya tinatawag na asawa? Joe Yenner, wag mo na akong tawaging asawa. Narito ang asawa ko. Mahal, anong mahirap sabihin dito? Ako si Joyan Er. Handang magmahal at magalit. Yunhe, kailangan ko ng paliwanag. Paano ko ito ipapaliwanag? Mahal, huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya, ate. 3 taon nang kasama mo si Kuya Yunhe. Wala ka bang alam sa kanyang pagkatao? Anong pagkatao ng asawa ko? Alam ko mismo. Siya ang napili ng lolo ko na manugang. Siya ang asawa ko. Ay, sayang naman talaga. Alam mo bang naglalaba at nagluluto lang siya? Lagi mo siyang inaasahan ng higit pa? Eh di mo alam. Ang tunay na kakayahan ni Kuya Yunhe, gaano kalakas. Siya? Anong kakayahan niya? Siya ang Panginoon ng Guoyi Shengshu. Ang pinakamahusay na manggagamot sa Jiang Province. Marunong siya ng Taiyi Jinzhenshu, nakakapagpagaling ng halos patay na tao. Manggagamot siya. Sino ka ba talaga? Ako. Normal lang na hindi mo ako kilala. Sa totoo lang, ang pamilya Sun sa Beijing ay hindi gaanong kilalang pamilya. Ako si Joyan Er. Jo Yen-er? Yunhe. Actor din ba siya na hinire mo? Honey, wala akong hinire na aktor. Ate, palagi kang minamahal ni Kuya Yunhe. Kahit ako, si Joyan Er, hindi humihingi ng posisyon. Gusto ko lang sumunod sa kanya. Tinanggihan niya ako. Hindi mo talaga alam ang halaga. Paano naman ako naging hindi marunong? Asawa ko to. Alam ko. Sige na, Yunhe. Sumama ka sa akin. Pag-uusapan natin to sa bahay. Uuwi? Gusto nyo pang umuwi? Pasangawa, aktor lang pala to, kaya pala ang tapang niya kanina. Nag-alok ng 10 bilyon, peke lang pala ang lahat. Ang swerte ng babaero mong asawa. 2 magagandang babae ang nahatak niya. Nagseselos para sa'yo. Pasangawa. Wala naman yan kundi mukhang gwapo. Mamaya, hindi ka na makikilala ng nanay mo. Tama si Young Master Jin. Siya, atake. Baliin ang mga binti ng asawa mong pasangawa. Tumigil ka! Sa liwanag ng araw, gusto niyo bang kontrolado ninyo ang lahat? Tama ka. Dito sa North City, ako ang hari. Dito sa North City, ako ang batas. Sige, atakehin siya. Turuan natin ng leksyon ang manugang na lalaki ngayon. Kung paano maging tao. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako? Batang lalaki, kahit anong gawin mo ngayon, mamamatay ka rin. Yunhe, umalis ka na. Ako ang haharang sa kanila. Miss Sue, mas mabuti pang tumabi ka. Kung hindi, baka masaktan ka. Kung mapatay ka namin, sayang naman. Tama siya. Kung masaktan ang magandang bulaklak na ito, ako at si Young Master Wan ay malulungkot. Kahit patayin nila ako, hindi ko hahayaang saktan ninyo si Yunhe.
Mahal, dati, laging ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Protektahan? Ako at si Young Master 1 ay manonood lang dito. Paano mo ipagtatanggol? Chu Yunhe, kung lumuhod ka ngayon at yumakap sa mga paa ko habang nagmamakaawa, baka sakaling maawa pa ako. At hayaang mabuhay ka. Narinig mo ba? Mabait at mapagbigay si Young Master 1. Lumuhod ka na. Masyado kang mayabang. At masyado mong maliit ang tingin sa akin. Hindi ninyo alam. Ang kinakaharap ninyo ay anong klaseng nilalang. Nagpapanggap ka pa rin. Ano pang hinihintay ninyo? Baliin ninyo ang mga binti niya. Ano? Ano ito? Salamangka ito. Salamangka. Salamangka ito. Hindi ito salamangka. Ito ang Taiyi Golden Needle Technique. Hindi ninyo maiintindihan, mga bulaklak ng lipunan. Marami pa akong alam. Young Master Jin, bilis. Umalis na tayo. Hindi ako makagalaw. Ang lakas ng salamangka niya. Hindi ba't sinabi ko na? Hindi ito salamangka. Ito ang Taiyi Golden Needle Technique. Ginoong Chu, naiintindihan ko na. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Paumanhin. Isang simpleng paumanhin lang ang sapat? Gusto ninyong subukan kung kayang gawin ko kayong gulay? Na mananatili sa ganitong posisyon habang buhay? At hindi makakagalaw? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ginoong Chu, huwag mo sana akong gawing gulay. Pasensya na po, Jichu. Ako ang walang malay. Hindi ko alam na ganito ka pala kalakas. Nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo ako. Ayokong magtuloy-tuloy ang buhay kong ganito. Huwag kang makiusap sa akin. Doon ka makiusap sa asawa ko. Pasensya na, Ying-Ying. Mali akong nangapi dahil sa kapangyarihan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusapan mo naman si Jichu. Ginang Sun, ako, babayaran ko. Babayaran ko ang 10 bilyon. 10 bilyon. Hindi sapat para sa asawa ko. Magbayad pa. Babayaran ko ang 100 bilyon. 100 bilyon. Ako rin! Babayaran ko ang 50 bilyon! Kulang na kulang ang ganyang halaga. Hindi pa sapat para kay Kuya Yunhe para bumili ng ilang damit. Magbayad kayo ng mas malaki. Wala akong ganoong kalaking pera. Hindi ko naman maibebenta ang Wansheng Group, di ba? Noon, nang pinilit mo na ipagbili ang Sunshi Group ng asawa ko, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Babayaran ko. Babayaran ko. Babayaran ko ang 200 bilyon. Nakikiusap ako, Jichu. Kahabagan nyo kami. Patawarin nyo na kami. Ako rin. Wala akong ganoong kalaki. Babayaran ko ang 100 bilyon. Mas maayos na yan. Mabuti. Dahil pinatawad na kayo ng asawa ko, patawarin ko na rin kayo. Pero wag na kayong magpakita sa harap ko. Kung hindi, baka sa isang araw na masama ang loob ko, sa isang pagkakataon, ibalik ko kayong maging gulay. Opo. Ako ay nangangako. Nangangako ako. Sa tuwing makikita ko si Dr. Chu, lalayo ako ng malayo. Wala na. Nakasalubong si Dr. Chu. Naubos ang lahat ng ari-arian natin. Ikaw ang may kasalanan. Gusto mong kalabanin si Dr. Chu. Ngayon, tingnan mo. Bangkarote na tayo. Isisisi mo sa akin? Hindi ba't ikaw ang gustong sumakop sa Sunshi Group? Ikaw ang may kasalanan. Dahil sa'yo. Tumabi ka. Ngayon, hindi mo na ba iginagalang ang binata kong ito? Pareho na tayong bangkarote. Anong pinagkaiba mo sa akin? Akala mo kung sino ka. Para ka lang asong pinaglalaruan ni Dr. Chu. Kung hindi dahil sa'yo, naipahamak mo ako. Matagal na kitang sinuntok. Matagal na kitang ayaw. Ano? Yunhe, ang iyong Golden Needle Technique. Ganun ba talaga kalakas? Ate, Ngayon alam mo na. ang tunay na kakayahan ni Kuya Yunhe. Sino ang ate mo? Huwag mo akong tawaging ate dito. Huwag kang ganyan kakuripot. Hindi ko naman sinasabing hiwalayan mo si Kuya Yunhe. Ang gusto ko lang ay sumali rin ako. 3 tayong magiging pamilya. Pamilyang may 3 miyembro. Ang ganda niyan, di ba? Tumahimik ka. Ayokong makinig sa'yo. Yunhe, ikaw ang gusto kong pakinggan. Sino ba talaga ang pipiliin mo? Siya ba o ako? Mahal, syempre, ikaw ang pipiliin ko. Ako naman, si Kuya Yunhe ang pipiliin ko. Mahal, huwag kang magalit. Uuwi muna ako kasama niya para pag-usapan to. Uwi na tayo. Okay lang ba? Wala akong pakialam. Saan man si Kuya Yunhe, doon din ako. Anak, kumusta na? Sino na ang bumili sa Sun Group? Ma. Sabi na nga, huwag mo akong tawaging ma. Wala akong manugang na kahiya-hiya tulad mo. Wala kang naitulong. Bukod sa pagiging palamunin, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ma, ang krisis ng Sun Group ay nalutas na. Ang kumpanya na iniwan ni Papa
ay akin pa rin. Totoo ba yan? Si Wanli? Paano siya magiging mabait at tatalikuran tayo? Ang lahat ng ito? Ay, asawa ko ang nag-ayos. Siya? Asawa mo? Oo, asawa ko. Si Yunhe ang tumulong sa akin para maayos to. Isang palamunin lang siya. Paano niya mapapapayag ang pamilya Wan na umurong? Paano mangyayari yon? Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Marunong si Yunhe ng Tai Golden Needle Technique. Siya ang pinakamahusay na doktor sa Jiangcheng. Ito. Bago pumanaw ang aking guro, nangako ako sa kanya na hindi ako gagamit ng aking kakayahan sa medisina sa loob ng 3 taon. Pero ngayon, tapos na ang 3 taon. Kaya naibalik na ang aking tunay na pagkatao. Sina Jin Chao at Wanli, pinarusahan ko sila. Pinagbayad ko sila ng 300 bilyon para kay Yingying. 300 bilyon? Oo, lahat ng ito ay totoo. Nasa account na ng kumpanya ang pera. 300 bilyon talaga ang halaga. Kaya pala. Ako ang nagkamali. Yunhe, sa nakaraang 3 taon, talagang humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Hindi kita inalagaan ng maayos. Ma, wala kang kasalanan. Sa nakaraang 3 taon, luto at laba lang ang alam kong gawin. Ako ang hindi nakapag-alaga kay Yingying. Ito ang kasalanan ko. Pero simula ngayon, tatanggapin ko na ang responsibilidad bilang isang lalaki. Aalagaan ko ng mabuti si Yingying. Gagawin ko siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Mabuti naman. Kayong dalawa? Anong sinabi mo? May nangyari kay Zhou Yaner.